Unahin po natin ito ang nabubunyag ngayon na ang dalawang kumpanya na associated po sa iskandalo ng flood control ng mga proyektong ninanakaw by the billions of pesos ay konektado kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. No? Ang dalawang kumpanyang ito ay nasa top 15 sa mga pinangalanan po ni Mr. Marcos Jr. At alam naman po natin kung gaano kapoderoso itong si Saldico, at siya nga po ang itinuturo ng mga maraming kongresista and even ni Vice President Sara Duterte kasabwat ni Romualdez kung paano kinakatay at kanilang ginagawang karne norte sa katayan at sindikato ang budget ng Pilipinas. No? Yan po ang pagkakalarawan sa kanila ni Inday Sara Duterte, no? Ng kanilang sinubukan na palusutan ng mga humigit kumulang 19 billion pesos na mga proyektong pang school building construction daw, subalit hindi po dinaan sa konsultasyon at programming ng Department of Education. Samantalang ang head of agency ay si Vice President Sara Duterte at pinalagan po ito ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, itong dalawang kumpanya ng mga contractors ay associated po, nakakonekta, na ang founders nila, ayon doon sa nakita kong interview na isinagawa ni Karen Davila, ay si Saldico at kanyang pamilya, kapatid niya, ang involved sa mga kontrata na ito. Dalawang kumpanya na nasa top 15 na may mga notorious involvement initially dito po sa pangungulimbat di umano, as alleged, involved sa pangungulimbat sa mga flood control projects na ito. Ang kumpanya ay Hi-Tone at SunWest Corporation. Ang Hi-Tone mukhang nakapangalan, no, sa kapatid ni Saldico, at ang SunWest po ang itinuturong founding officer nila, at talaga namang hindi maihihiwalay sa personalidad ni Saldico itong SunWest, no? Na pinangalanan din dati ito ni Senator Joel Villanueva na na-involve po sa sindikato ng milyones ng pangungontrata sa laptop sa DepEd. No? Pati laptop pinatulan, ano? Hindi lang mga dike at mga kunwari flood control. No? Ano po ba ang iskandalong ito na mukhang nairita at inaapura ni Karen Davila sa kanyang interview? Ang isang kongresista, hindi ko alam kung si Paulo Ortega yon, parang hindi, pero ini-interview niya isang member ng House of Representatives, so congressman yon, na dahil mabilis ko lang po nakitang video, irritable si Karen Davila. Sabi niya, direkta ko nang tanungin, ipapatawag niyo ba sa special investigation niyo sakaling magkaroon dyan sa House of Representatives itong si Congressman Saldico, sapagkat ang kanyang SunWest Corporation ay nakakuha ng 79 projects ng flood control. Wow! In a matter of 2 years pa lang, 79 projects of flood control amounting to over 10 billion pesos. Palakpak kay Saldico! Talagang matador, no? Butcher, matador ng tagakatay ng pundo talaga, no? At ang isa pa niyang kumpanya na Hi-Tone ay nakakuha ng mga 61 flood control projects, no? So, in a total of 130 plus flood control projects all over the country, nagkakahalaga po ang dalawang kumpanyang ito na kinokontrol ni Saldico, ang SunWest Corporation at ito pong Hi-Tone, ng mga humigit kumulang ay 12 billion pesos. Wow! Tumataginting na 12 billion pesos ang halaga ng flood control projects, numbering to almost 130 flood control projects. No? Talagang maswerte at bumubuhos ang biyaya kay Saldico sa ilalim ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Hindi po kapanipaniwala na magkukunwaring hindi alam ni Marcos at nila Romualdez na ang SunWest at Hi-Tone ay pagmamay-ari nila Saldico at kumukupo at kumukubra ito ng ganun kalaki at 12 billion pesos.
Wow! Grabe ang biyaya. Kung saan mang bumuhos ito, sigurado tayo hindi ito biyaya ng Panginoon. Biyaya ng kademonyuhan ito, mantakin mo ang kademonyuhan. Ang lahat po ng mga kontrata niya, ayon sa inisyal na pag-uulat, ay depektibo. Hindi maayos ang technical completion at hindi man tumutugma sa katotohanan ng proyekto ang pondo na nakuha. Ibig sabihin po, wala pa siguro sa kalahati ng 12 billion ang naipatupad out of 130 projects na ito. Kaya ang unang biktima dito ay ang taong bayan talaga. Kagaya po ng nagmukhang kulukoy at tanga, hindi naman siya tanga, pero nagmukha lang siyang tanga, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan nang pumunta si Marcos at hindi niya alam na may mga flood control projects pala na ipinatupad na palpak, depektibo, wala sa ayos at talagang lantaran ang ebidensya na kinurakot, kinulimbat by the amount of around 5 billion pesos. Sabi ni Governor Fernando, hindi ko alam na may mga flood control projects pala dito dahil ang nagpapatupad po kung hindi regional office ng DPWH ay ang District Engineering Office. Malamang po mga kongresista ito. No? Ilan ba ang kongresista sa Bulacan na hindi kapartido malamang ni Governor Fernando kung bakit hindi po siya naiimpormahan man lang, mga kababayan. Sunwest ni Saldico, sponsor sa NPA. Correct! Bertod Ayanami, tamang-tama ka. Sapagkat yan ang sinabi sa akin ni Saldico. Nang kaharap ko yan, kasama po si former Director General Alex Paul Monteagudo ng NICA. Director General. Make it viral, no? That was 2022 April. Nang kaharap ko yan si Saldico, hindi ko nababanggitin, ang tatlo pang mga officers, ang isa retired general pa, na nag-ariglo ng meeting na yon kasi at that time, kunwari, lumalaban siya sa NPA. Yun pala, tama ka. Binanggit mo na Al-Akusi Bertod, si Saldico po ay walang kahihiyang umamin po yan na sila ay nangongolekta nga sa lahat ng kontraktor para punduhan ang NPA operation sa buong Bicol. Wow! That is a direct knowledge on my part. At saksi ko dyan, si Director General ng NICA, Director Alex Paul Monteagudo. At may iba pang kasama. Memorize ko pa po kung saan ang meeting sa Grand Hyatt BGC. Ang party list namin noon, Sambayanan, no? So, malinaw po mga kababayan, na ginagamit niya ito. Pati po itong retired general, no? Kababayan ko pa naman ito sa Iloilo. Pero matino man ito, hindi ko alam, pero naging security officer yata niya ito eh. Iwan ko kung nandyan pa rin sa kanya. Pero tama po kayo na ang mga operations ng NPA ay hindi nawawala sa Bicol sapagkat nag-aambag-ambagan daw sila according mismo sa revelation ni Saldico. At kung kaya nga, kung hindi pa dumating si Pangulong Duterte, ang kanyang almost 11 years na kinukontrata na proyekto sa Bicol International Standard of Airport, sana ay hindi po napatapos kung hindi yan sadyang pinorsige ni Pangulong Duterte na lagyan po ng Military Engineering Battalion doon para mapagpapatuloy ang proyekto na kaysa sa Daraga Albay ito, mga kababayan. Mantakin mo, almost 11 years bago matapos ang proyektong ito dahil 3 beses po ito inaatake at sinusunog ng mga teroristang salot na CPP, NPA, NDF. Siguro hindi na makatiis sila Saldico, nagbabayad na. At matagal naman naming alam na nagbabayad talaga. I should know about that. Di ba, Kabal? si Kabal po, si Kiko Dalisay na kaibigan natin na pinuno po ng mga former rebels and former cadres sa Bicol region ay alam po ito. So,
tama po kayo, kaya ito dapat ay imbestigahan, hindi ng Kongreso, kundi immediately ng Ombudsman na, sapagkat lumalabas, how can a company owned by one single entity na may mga dami siya sa kanyang pamilya, pero siya talaga ang nagpapatakbo, itong SunWest Corporation at itong Hi-Tone ay nakakapagkubra, nakakapagkupo ng mahigit 12 billion pesos. In a matter of 2 years pa lang ng pagpapatupad ng kanilang diskarte na flood control projects na ang bilang umaabot sa 130, both combined na sa Hi-Tone Corporation and SunWest Corporation. Net, no, mga kababayan, no? Si Saldico din po ang may-ari ng Misibis Bay. Isa itong high-end resort diyan sa, I think sa Albay ang Misibis Bay. Kung hindi ako nagkakamali, ano? At marami pa po na mga involvement si Saldico na dapat nga ay naiimbestigahan ito. Pero ginamit din po si Saldico ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez, no? Nang siya pa po ang humahawak diyan ng makapangyarihan na matador at tagakatay na committee, ang Committee on Appropriations. Parang slaughterhouse, ano? Hindi na House of Representatives kundi slaughterhouse, no? Ganyan po ang kagarapalan nitong iskandalo ng flood control projects. Nawa po ito ay mabubuksan sa Senate Blue Ribbon Committee na baka magsisimula na sa Martes, mga kababayan. And sa tingin ko po, nararapat na ito talaga na ibunyag. At wala na pong pagkakatakot-takot pa kasi ang style nito ni Saldico, piperwisyoin kayo ng mga kaso, magpa-file sa ng mga libel, cyber libel, kung ano-ano pa. And then, syempre, maghahanap ka ng abogado at magpapiyansa ka kung saan-saan niya ipa-file. No? Ganyan po ang mga style ng mga sindikato na pipirwisyohin nila kung sino ang naghahayag ng katotohanan. Ayos? So ito po, mga kababayan, pinangalanan na mismo sa interview ni Karen Davila, 79 flood control projects sa SunWest Corporation ni Saldico at 61 flood control projects, so 140 ang flood control projects na hinawakan nila, amounting total sa dalawang korporasyon nila ng mga kontratistang paninindikato nila, umaabot po sa 12 billion pesos. My goodness. So wala tayong, ano pang hinahanap ni Marcos? No, ito na. This is already a public revelation. It is already a public knowledge sapagkat ito po ay tinalakay na sa interview na ginawa po ni Karen Davila. At yan po ay nasa YouTube na, mga kababayan. Okay? At hindi lang po flood control projects ang alam ko. Billion-billion din po ang nakukuha na proyekto nila Saldico ng Hi-Tone Corporation niya at ng SunWest sa iba pang mga infrastructure projects. In fact, si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsasabi na gusto nila ni Martin Romualdez, sila ang magpapatupad ng mga school building construction na nagkakahalaga ng mga 19 billion, subalit hindi makikialam ang DepEd. Pwede ba yun na ang end user at beneficiary at ang agency na may in charge ay walang pakialam at hindi makikialam? Ano yon? Kalokohan, mga kababayan. Kaya po, hindi katakataka na mayroong 160,000 shortage of classrooms sa buong Pilipinas.